Dito Kap, makumusta ko lang muna, diyan Kap sa inyo sa Karuyaruyan or sa Pili o siguro diyan na lang sa Karuyaruyan Kap, kumusta naman ang, mga residente natin in terms of kuryente? May mga nagrereklamo ba Kap na, "Uy ang taas ng bill ng kuryente, Uy lagi na lang brownout." May mga gano'n ba Kap na reklamo? Po yan, sir. Kasi yun nga ang inaalala ko, kung sakaling ma-implement yung system loss, alisin yun, baka magkaroon tuloy ng problema. Dahil siyempre, unang-unang pinoproblema nila baga pag ganitong crisis, lalo na dito ngayon sa nararanasan natin na oil crisis, energy crisis, ang lagi nilang sinasabi dahil mataas daw ang crudo, mataas ang kanilang charge sa crudo, kaya laging mayroong brownout, laging walang kuryente, laging paputol-putol, dahil yun ang nagkukulang-kulang daw ang supply ng energy o kuryente. So, sa sinabi ni President Marcos na alisin yung system loss, napakalaking kaginhawahan ng mga ating customers. Ang inaalala ko nga, nasabi ko kanina, na baka inalis yung system loss, i-charge din uli dun sa singil ng kuryente. Ganun din. Kaya dapat mabalangkas na mabuti ang pag-distribute nila at saka yung charges ng kuryente. Dahil yun ang inaalala ko kasi itong mga players na to, kung tutuson walang lugi sila eh. Kasi lahat ng mga charges ay pinapataw nila sa consumer. Yun ang inaalala ko lang. Pero sa sinabi ni President Marcos na alisin yung system loss, dahil hindi naman talaga kasalanan naming mga consumer na ipatong sa amin. Ngayon, ang inaalala ko, aalisin yon, baka ipatong uli sa charge ng kuryente. Di ganun din, wala rin mangyayari. Yun ang inaalala ko lang. Opo, yun. Kayo Kap sa Karuyaruyan, nahirapan ba ang inyong barangay hall o mga pampublikong pasilidad tulad ng street light sa pagbabayad ng buwanang bill sa kuryente dahil po sa kasalukuyang sistema, Kap? Oo, ang taas na ng kuryente namin sa barangay. Dati ang binabayaran namin sa isang buwan, mga 16,000 lang. Ngayon umaabot na ngayon ng 26,000 dahil sa taas ng charge ng kuryente. Kaya kung sakasakali, baka makita natin kung aalisin yung system loss, baka sakaling bumaba. Kaya lang, meantime lang siguro yun, meantime, pero sa panahon na sana, maging sustainable at talagang bumaba ang singil sa kuryente. Yun ang the best na naalala ko. Sana, yun lang po. Opo. Sa pananaw nyo Kap, bilang punong barangay, epektibo ba yung mga nakaraang hakbang ng pamahalaan para ibsan ang pasanin sa enerhiya ng mga ordinaryong mamamayan, Kap? Sa aking palagay, kung ako ang tatanungin, this is only my personal opinion, lahat naman talagang programa ng national government maganda. Kaya lang, ang lagi kong sinasabi, pagdating dito sa baba, minsan hindi nasusunod yung gustong sabihin ng national government. So, nagiging walang epekto yung direktiba ng ating presidente. At kung sakaling nagkakaroon ng problema, lagi natin sinisisi ang ating mahal na Pangulo na dapat sana tayong mga nakaupo rito sa mga institusyon, panatiliin natin yung tinatawag natin honest and accountability para lahat makinabang sa sinasabing direktiba ng ating Pangulo. Kaya lang minsan hindi nasusunod yun. Yun lang. Opo, yun. Pero sa inyo Kap, malaki po ba ang tiwala ninyo na ang mga plano o amyenda sa IPIRA law na tinuran sa SONA totoong magpapababa sa presyo ng kuryente sa mga kabahayan, Kap? Yun nga sinasabi ko, maganda yung sinasabi ng ating Pangulo na balangkasin uli yung IPIRA law
at alisin yung tinatawag na system loss. Pero sa isang mamamayang Pilipino, isa sa mga faktor na pwedeng makatulong yun sa mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap na kanayunan, lalo dito sa atin, mga mahihirap tayo, siguro isa yon sa pwedeng bigyan ng atensyon at makakatulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Kaya lang, isang factor lang yun eh. Hindi pa nga pwede siguro yun mga 5% para maibsan yung nararanasan na kahirapan ng mga tao. Pero at least may ginagawa ang ating Pangulo na programa para sa ikagaganda ng mga Pilipino. Pero hindi, sa aking palagay, hindi yung total na magiging kasalukuyang nararanasan ng mga tao na yun ang magiging susi na para sila umangat. Pero mabuti na yun at mayroong isang faktor na baka yun ang makabawas-bawas sa mga nararanasan nating kahirapan ngayon. Okay po. May mga reklamo ba kayo, Kap, o hinaing na direktang dumediretso sa inyong tanggapan mula sa mga residente na naputulan sila ng kuryente dahil yun nga po, masyadong mataas yung bayarin, hirap magbayad? May mga ganun ba, Kap, na pangyayari? Konsumidor, hindi lang dito siguro sa Karuruyan, lahat naman sa buong Camarines Sur, mayroong policy kasi sila, lalo na ang ating Kasoreco, na pag 1 bill ka or 2 bill, totally puputulin ka agad yun. Ngayon, ang hindi namin naiintindihan, pag tayo hindi makabayad on time, putol. Pero kung sila ang may problema, tulad ng paputol-putol na serbisyo ng kuryente, walang problema sa kanila. Pero kami nakakaranas ng tinatawag na insufficient service sa kanilang kumpanya. Ngayon, yun ang lagi kong naririnig sa mga constituents ko, mga 1 bill lang o 2 bill, puputulin kagad. Pero ang nararanasan namin dito, at least mga 6 hours, brownout, pagkagabi, brownout na naman, maya-maya balik, mamaya-maya mayroon. Ang nagiging problema, nasisira yung mga appliances ng mga kabarangay ko dahil sa paputol-putol na brownout ng Kasoreco. Yan ang lagi kong naranasan dito. Opo. Gaano ba kadalas, Kap, mag-brown out dyan sa inyong lugar? Para lang alam ng ating mga audience, Kap. Sa amin, lalo na nung nakaraang buwan, siguro sa isang buwan, siguro mga 10 beses o 15 beses. Ang problema nga dun sa brownout, pag nag-brownout ng matagal, mga 6 hours, na mayroon silang tinatawag na advisory, pagkatapos na ibalik yung kuryente, in a certain hour, 2 oras, brownout na naman uli. Tapos, babalik na naman, mga 1 oras naman, brownout na naman ulit. Para bang ginagawa nilang Christmas light itong pagsusupply nila ng kuryente. Yun ang hindi ko alam kung bakit. Wala sila nung kapaliwanagan, wala silang explanation kung bakit nagkakaroon ng gano'n. Okay po. At ito, Kap, mga last 2 question na lang. So, overall, Kap, itong nabanggit ni President Marcos Jr. na panukala about sa system loss, okay ito para sa inyo, 100% Kap? Pero ang dapat ma-resolve sana na hindi man binanggit ni President Marcos, yung tinatawag para gumanda ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino, yung income inequality. Yun ang gusto ko sanang marinig. Kaya lang hindi niya nabanggit yun. At kahit sa mga senador at congressman, hindi ito nababanggit. Ang ibig kong sabihin, yung income inequality kasi, sa nakikita ko sa aking pananaw, yung mga mayroon, yung may mga kaya, almost 69% ang income nila. Yung top 1, that is 17%, pero yung masa,
ang nakukuha lang 14%. Dito ko to binase sa Gini coefficient na kung paano dapat sanang mapaunlad natin. Hindi ko naman sinasabing instant, pero sana ito ang direksyon na yun ang inaabangan ko sana sa SONA para maibsan yung kahirapan dito sa Pilipinas, not necessarily sa aming barangay. Kasi ang nangyayari kasi na ngayon, sa nakikita ko, lalong-lalo na ngayon, parating na naman ang election, ang mga nakaupo or uupo, hindi natin naaalis yung tinatawag na political dynasty. Na yun ang kailangan na, dahil doon nag-uumpisa yung tinatawag na korupsyon. Kasi sila lang nakaupo dyan eh. At ang nangyayari pa, yung tinatawag na clientelism, yung kung sino yung politiko na nagbibigay, yun. Hindi yun ang makaka-resolve ng kahirapan. Ang gusto ko sanang sabihin, for my own personal opinion, palakasin yung tinatawag na development plan. Mag-invest tayo sa human capital. Kasi kung puro lang tayo infrastructure, wala tayong investment sa human capital, lalo ng edukasyon, yung mga social services, yun sanang palakasin. At saka yung tinatawag na progressive taxation na ilaan sa mga investment sa human capital. Yung development kasi natin, lagi lang natin iniisip yung infrastructure, paggawa ng tulay, paggawa ng building, pero hindi tayo nag-i-invest sa human capital. At dito ko natapagtanto bilang ako punong barangay na ang mga tao para bang umaasa na lang sa gobyerno, asa na lang sa ayuda, asa na lang sa ganito. Wala na silang ginagawa kundi umasa na lang dyan. Kung kaya may mga taong nakapagsasabi na mas mabuti pa akong mahirap. Dahil yung gobyerno may tinatawag na housing program, mayroong tinatawag na Porpis, may walang gutom program, ngayon naman may AX, mayroon na naman Uplift. So mabuti na akong mahirap para doon na ako umasa. Wala nang, ang mga tao, hindi na nag-iisip kung paano sila mai-inspire na magtrabaho at sila'y umasenso. Kaya ko nasasabi yung tinatawag na investment capital. Doon sana ang gobyerno mag-focus muna. Sa aking opinion lang yan, sir. Salamat. Okay po.